yellow slide! Yes! 1, 2, 3! Wow! One more time? One more time! Hala, walang kapaguran na si Babu. Ano? Hi, Babu! Hi! Wow! Hello? Hi! Ha? A dinosaur! Wow! So, ayan mga be, ang dami ko sinabi kanina. Hindi pala siya naka-open, 'di ba? So, ayan, nandito po kami ngayon sa Quezon City Circle. At naglalaro muna si Babu. Dahil sa bahay, 'di ba, nakita nyo naman, nasa tabi lang kami ng kalsada. Where's ate? Asan si ate? Peekaboo! Ayoko na! So dito may freedom siya magtatakbo at may mga bata siyang na kakasalamuha, ibang bata. So sandali lang ha. Drink water. Water break. Water break. Yan, si Babu nagwo-water break. Yan, water break po muna si Babu. Kasi kanina patakbo ng takbo. So kaya kami nandito rin kasi gusto ko lang din muna siya bigyan ng time dahil sa susunod na mga araw magiging busy ako dahil sa pag-aasikaso ng, alam nyo na, 'di ba? Dahil pwede nang pumunta si Sudi dito, inaasikaso ko muna yung marriage certificate namin kasi isa yun sa mga requirements. Tapos yung iba pang requirements para sa visa niya pagpunta niya dito sa Pilipinas. At nagtitingin-tingin na rin ako ng pwede naming tirahan. Nag-i-inquire na rin ako kung ano pa yung pwede naming pansamantalang tirahan. At malay nyo, this time, hindi na pansamantala yung tirahan namin, no? So, inshallah, maging maganda, maayos yung kakalabasan ng mga inquiry ko at maging madali lang din yung proseso. So, ina-advance ko lang yung pagbawi ko kay Babu dahil alam ko magiging busy ako. At si Mama, may mga inaasikaso rin muna sa bahay. So, hinaantay ko lang yung timing din ni Mama dahil siya muna mag-aalaga kay Babu habang pansamantalang mawawala ako. Hindi naman tuluyang mawawala. Siguro mga umaga hanggang hapon. Ganyan. Kasi in-inquire ko na pwede kong i-check ng physical is 3 location. So, titingnan ko yung 3 location kung pasok ba sa taste ni Sudi. Dahil kilala ko si Sudi. Masyadong pihikan yon lalo na sa lugar, sa titirahan. So, yun, check ko kung maayos ba yung lugar. At safe ba kay Babu? Kasi yun talaga yung priority, 'di ba? Ang safety ni Babu. At kung accessible ba, convenience ba sa mga paligid, yun din, titingnan din namin. Kasi I'm sure talaga hindi siya titira sa bahay. 100% sure. Hindi siya titira sa bahay dahil ayun, masyadong crowded. Ayan yung pinakaayaw niya. Maingay kasi may mga aso, nagtatahulan sa mga kapitbahay. Tapos sa gabi naman may mga nagbi-video okay. Ayaw niya nun. Pader lang naman ang pagitan kaya naririnig yung mga tugtugan. Kahit nga si Mama pag nagpapatugtog yung kapitbahay namin tapos sobrang alingaw-ngaw. Talagang sinusugod ni Mama, anong oras na? Tigil nyo na yung tugtugan ninyo, diba? Sumama na yun, no? So, check ko lang si Babu, mga be. Si Babu
Babo, nakikitawa sa mga malalaking bata. Oh! Wow! Wow! Red slide! Very good! Come here, come here, come here, come here! 1, 2, What? Hi! 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 Oh. Fix your legs. Sit down! Oh! Oh, one more time. One more time. In red slide, ha? Come here in red slide. Red slide, yes, red slide. I'm waiting here in red slide. Yes, in red slide. Come here. What? You go first? Hi, come here. Wow! Oh, another one? Red. Oh, where are you going na? Dirty. That's yellow. Slide. Nangahabol ng bubbles, oh. Wow, bubbles. Bubbles. No more bubbles there, bubbles there. That side, bubbles. More bubbles. Are you okay? More bubbles. Wow. Ay. Hey. Oh. Come here na. Oh, sit down muna. Sit down first. Sit down. Ang kulit mo, ha? So, palit tayo ng pwesto. Sa pwesto na madali ko makita si Babu. Kasi pag nawawala sa paningin ko si Babu, inaatake ako ng pag-aalala. Natural naman yun, diba? Normal lang yun. So, ayan. Nakikita ko si Babu na aninag ko. Tsaka nakikita din niya ako. Pag di niya na rin ako nakikita, natatakot siya. Mama! Gaganon ka agad. So, currently, alas 10 na. Maya-maya, uwi na kami. 8:30, nandito na kami, mga be. Kalain ninyo. Dahil alas 7, gising na ang Babu at nag-ready na kami. Prepare ko talaga na pumunta kami dito dahil nga bukas mag-aasikaso na ako ng mga papeles, mga requirements. Yun. Babu! Stop! Dirty, dirty. Babu! Stop! Hoy! Dirty. Yes, it's dirty. Go slide na. Slide. Ay, nako. Para matulog ng maaga ulit si Babu kasi no isang araw natulog yun ng maaga nung takbo siya ng takbo. At least dito, 'di ba? Naka-expose siya sa ibang bata. Paminsan-minsan maganda yung pumunta talaga dito eh. Pero kasi sa hapon hindi kami nakakapunta dahil ng tulog ni Babu minsan na-extend. Katulad nung isang araw, 'di ba, 4:30 hanggang 7 AM. Tapos kahapon naman, natulog na siya ng alas 2, nagising na ng mga 4:30. Alanganin naman pumunta na dito ng 4:30 or 5 kasi mabilis na yun. Mabilis nang dumilim. Ayoko naman umabot kami ng hamog sa labas. So, okay na itong umaga kasi vitamins pa naman yung araw paglabas namin. Pero ngayon hindi na vitamins kasi pasado alas 10 na.
So, ayan. Akalain ninyo weekdays pa lang pero ang dami na rin palang tao pag weekdays, lalo na mga bata. Mama! Mama! Ha? At the right side. Oh, that side. What happened to that side? A black side. Okay, go in black stair. And then slide in the yellow slide. Lumalabas na pagiging tisoy ni Babo kasi namumula na yung mga kapisngian. Namumula na yung pisngi niya. So, pag alis namin ng bahay, pinagbaunan din kami ni Mama ng saba. That way. Dito daw kayo sa red, siya daw sa yellow. Salbahin ni Babo that way, pinapalis niya yung mga kalaro niya. Kasi ang dami nga naman slide. Tag-isa daw kasi sila ng slide, wag daw sila mag-share ng slide. Kaloka tong batang to. That way, sasabihan niya yung mga kalaro niya that way. Babo! Yes, this is the big tree also. Look! This is a big tree, Babo. This one, big tree. Hi. It's a big tree too high. No. Don't remove. It's a tree. Huh? Yes, they're playing there. Oh, doon naman daw siya sa kabila. Oh, sige, doon ka naman sa kabila. Narinig niyo yun? Wala, dito yung angulo ko talaga eh. Oh, dito, iba yung angulo ko dito eh. So, ayan mga be, yun lang muna ang little update ko. At paglalaruin ko muna si Babo dito. Bye! Up, green slide! Yay! Another one! Go! Black stair! Oy! Come here, yellow slide, Babu. Come here, yellow slide. Yellow slide. Outside. Huh? Outside. Outside? Where outside? Other side. Tatakbo, sige. Grabe yung bubbles. Ano yan, lamok? Wala, bubbles! Dami lamok! Dami lamok! Namumula ka na. Lumalabas na tisoy mo. Uy! It's time to go home. Let's go. What wheel? Let's go home na. No. Slide again. The next day. Hi, how are you? I'm Jeep and welcome back to my channel. And for today's vlog, ayan, ito na yung araw na maghahanap ako ng bahay o ng tirahan o yung lugar na pagsistayan ni Sudi. So, ayan, nagmamadali na ako dahil anong oras na. So, ayan, nag-mic ako dahil si Babo nanonood sa likod ko. Ayan.
Katapos ko lang maligo at nagmamadali ako. Inasikaso ko muna kasi si Babo. Siya muna una kong inasikaso bago ako maligo. So, pagkagising ni Babo, naliligo kaagad yan. Tapos nag-aalmusal. Pinapaliguan ko muna bago mag-almusal para fresh. At masanay siya na nagtututbrush muna bago kumain. Tapos, ayan, naglinis muna ako ng bahay, ng kwarto namin. Bago ako nag-asikaso sa sarili ko. Bakit? What happened? You want to change? You want to change? Ayaw na niya ng pinapanood niya. Gusto niya palitan. Pag naboboring na siya sa pinapanood niya. So habang naliligo ako kanina, hinayaan ko siyang manood. Dahil pag hindi ko pinuksan ng TV, tas nandito siya, iiyak siya. Si mama may ginagawa sa baba. Yung plant box ni mama sa baba, yun ang inaasikaso niya. So, hindi naman niya matingnan muna si Babo. At busy din siya. So, ayan. Ako'y maghahanda muna ng pag-alis. Teka, hinanap yung clam ko. Para matuyo agad yung buhok ko. So, habang nagpe-prepare ako, ako'y medyo kinakabahan din dahil nga first time ko tong gagawin. Dahil pag naghahanap ng bahay, kahit sa Dubai o sa Pakistan, si Sudi talaga yung naghanap talaga ng lugar. So, first time kong mag-inquire ng ganito. At nakakakaba. First time kong mag-house hunting. House hunting? House agad? Di ba pwedeng kwarto lang muna? Ganyan. Bahay agad. So, first time ko muna maghahanap ng bahay. So, habang nag-aayos ako, magkukwento-kwento lang ako sa inyo. So, as you know, si Sudi na nasa Dubai pa ngayon. And everything doing right naman. English. Plano pa lang, pero kailangan mag-umpisa na ako somewhere. So, kailangan maghanap-hanap na ako. Bigyan siya ng option. Bigyan siya ng mga pamimilian kung saan siya pwede magstay. Dahil pihikan yun si Sudi eh. Hindi pa naman kami complete physically. Pero gusto ko kasi na little step for our little family. Diba? Para pagdating niya, may idea kami kung saan kami, where to build our life here in Philippines. So, before tayo pumunta sa mga lugar na pag-checkan ko o pag-i-inquire ko, gusto ko muna i-share sa inyo yung mga hinahanap ko, yung mga factor na hinahanap ko sa isang lugar o sa isang pagsistayan namin ni Sudi. Siyempre, una sa lahat, gusto namin is tahimik na lugar. Tahimik na lugar na makakapag-relax, na makakapagpahinga ng maayos, na hindi katulad dito na, ayan, tulad niyan, ang aga-aga may mga aso nagtatahulan, sa gabi naman, gabing-gabi may nagbe-videoke pa. So, hindi makakapagpahinga si Sudi dito, for sure. So, hindi siya makakapagpahinga pag ganun yung environment niya. Tapos, yung may privacy, hindi katulad dito, dikit-dikit. Ayan, pag mo ng bintana namin, bintana kaagad, di ba? Ayaw nyo ng ganyan. At syempre, safety. Safety kay Babu, safety na maglalabas, magtatakbo. Kasi, dito sa batang to, kinakabahan talaga ako. Pag lalabas ng bahay, ayan, kaagad. Diretso kaagad sa kalsada. So, nakakakaba, di ba? Ang dami-dami pa namang motor, mga sakyan dyan sa kalsada. So, ang hirap. At higit sa lahat, ang budget. Budget kung kakasya sa budget. Ano? Dinosaur! So, hindi siya madali, as you know, yung mga hinahanap ko. Choosing a place. Choosing where your child will grow. So, ang hirap, diba? Ang hirap na
pag-hunting ng ganon. Kasi hindi mo alam kung anong magugustuhan ni Sudi na lugar. At yung pwede namin pag-umpisahan kung gusto na niya mag-settle dito. Ang una ko kasing bibisitahin ngayon yung SMDC Glam Residences dito sa may Kamuning, malapit sa MRT station. Doon ko napili kasi convenience, 'di ba? Malapit siya sa lahat. Malapit siya sa mall, malapit siya sa ospital, malapit siya sa sakayan. So kung gustong maggala-gala o malis-alis ni Sudi, edi madali na lang siyang accessible siya sa lahat. Teka lang, magkikilay lang ako. Mahirap na magkamali sa pagkikilay. Baka matabingi. Hindi pa naman ako marunong magkilay. Ano lang to dinadaanan ko lang din yung microblading. Kasi nag-microblading na ako dati. So, dinadaanan ko lang siya. Mas gusto ko tong pangkilay na to kasi tumatagal talaga sa akin. Para siyang tattoo. Tattoo sa kilay. Hindi siya nabubura sa buong araw. So, patuloy lang muna natin. Sa kabila naman. Naririnig niyo ba ang paglalagari ni Mama sa baba? O dahil naka-mic ako, kaya hindi niyo naririnig. Kasi yung plant box ni Mama doon, i-upgrade na niya. Yung mga nabibili namin na bote-bote sa tubig, binibili namin na babon at mineral, yun yung lalagyan ni Mama ng pananim niya. Papakita ko sa inyo mamaya kapag may chance. At yung isang lugar na titingnan ko rin maliban sa SMDC is yung Victoria de Morato. Sa may Tomas Morato. Rent to own yun. Titingnan ko rin yung lugar, yung space. Opo, dinosaur. At yung last is sa Ortigas. Community naman siya, community residence. Nagustuhan ko siya kasi nga, ayun, may playground. Malawak yung playground nila. Kung sakasakali. Tapos accessible din. Pero tingnan natin physically yung mga lugar na yon. So samahan nyo ako mga be. So mabilisan lang tong pag-aayos ko dahil mag-aangkas lang ako papunta doon sa Kamuning. So nagmamadali na rin ako dahil anong oras na? It's 10:22. So 11 yung pagkikita namin ni Miss Jovi. So ako'y nagmamadali na. So see ya mga be. At mabilisang pag-makeup lang to. Di talaga marunong mag-makeup mga be. Kaya, wag kayo mag-expect ng kagandahan, ha? Ganyan-ganyan lang ako mag-ayos sa aking sarili. Basta ang mahalaga, maganda ang skin. Pag maganda ang skin, madali na lang mag-ayos-ayos o maglapat-lapat, kumbaga, diba? Mahirap kasi kapag di ka marunong mag-makeup tapos pangit pa yung skin mo, diba? Pero ano lang pasintabi lang. Para sa akin lang yun. Sa mga nagtatanong, diba, ang ganda na ng aking mukha. Pero usog po. Pero usog. So, ayan, ang aking cutis artista. At ito palang ginagamit kong sunscreen. Skin 1004. Madagascar Centella. Tone brightening naman siya. So, kailangan may mga tone brightening na tayo dahil para hindi makita ang ating mga blemishes. At dahil ako'y nagkaroon ng buwan ng dalaw, nagkaroon ako ng pimples. Dito lang naman, isa lang naman. So, nilalagyan ko siya nitong pear. Ibang ano na, di ba? Iba na itsura niya. Pear, na Japanese brand to eh. Ganyan lang. So, ayusin ko na lang yung buhok ko, mga be. At ako'y magbubuk na ng angkas. See you out there. Bye! So, ayan, dumating na ako sa SMDC Glam Residences dito sa may Kamuning. Malapit lang siya sa MRT Kamuning. At nag-angkas lang ako papunta dito, kaya mabilis lang ako nakarating. Pero ang ganda ng lobby nila, mga be. As in, unang pasok pa lang mapapawaw ka na. Kasi tingnan nyo naman, yung lobby pa lang niya parang hotel style na. Akala ko nga nasa
Hyatt or Soler yung vibes niya. As in talaga napaka-luxurious. Wow, luxurious. Luxury ng dating ng lugar na to. Ayan, oh, diba? Ang ganda. So, tong location na to, malapit siya sa EDSA. Malapit yung MRT Kamuning. Malapit din sa Trinoma, SM North. So, malapit siya sa mga mall. Ang ganda ng location nila. So, ito yung, ano siya, 1 bedroom. Wala siyang balcony. So, ito yung unang kwartong pinakita sa akin. May kasama na siyang induction at saka yung ihipan ng ng usok. Tapos, kompleto na siya sa kitchen. Ayan. Fully furnished na rin siya yung banyo. At may kasama na ring heater yung shower. Ito, 1 bedroom siya, pero wala naman siyang balcony. Pero kung mapapansin nyo, ang ganda ng view. At talagang city view talaga siya. Lalo na kapag Pasko't Bagong Taon siguro dito, mga fireworks, maganda tingnan. So, ito yung itsura niya. Ganyan. So, ito naman yung pangalawang kwarto na pinakita sa akin. Kung mapapansin nyo, halos pareho lang naman siya dun sa umpisa. Ayan, may heater na rin yung shower, tapos kompleto na rin yung bath and sink. Pero ito, may kasama na siyang microwave at saka fridge. Tapos, ayan, kung mapapansin nyo naman, meron siyang balcony. May maliit siyang balcony. At ayan, kasama na dyan siya. Pag nakuha tong unit na to, kasama na rin yung mga appliances. At ayan yung view naman niya. May maliit siyang balcony sa labas. Ayan, pagbukas mo, para may idea siya kung gaano kaingay. Pag binuksan. Rinig na rinig mo yung MRT. So, ayan. Pero pag nakasarado naman, hindi naman siya masyadong dinig. Tahimik na. Walang masyado. So, ito, pinakita rin sa akin ng isa pang kwarto. 2 bedroom naman siya. Ito yung 2 bedroom nila. May kasama na rin mga appliances. May kasama ng mga aircon. So, 3 ang aircon na kasama dito sa kwarto na to. May fridge na rin siya, tsaka microwave. Ayan, yung isang bedroom. Tapos yung sharing na washroom. And then this is the washroom. May heater po yung may heater po yung shower? May heater na rin. There's a heater. So, may provision na rin din naman for washing machine and this and that. Pwede ka na mag-front load yata dyan. Three AC included na. 2 for the bedroom and 1 for the living room. And it has its own gym. So, you have to try it anytime. Pag gusto mo, andun yung gym. Ganda mo yung gym included na. Yung mga nakaharang pa. May mga basic ano na. So yung mga nakatira na dito, ano na rin ang amenities? Hindi pa to kasi siya inopen. Hindi pa yun. Pag-going po yung mga... May mga construction pang nagagana. So, I think within the second quarter this year, baka okay na to. Pinamadali na nila siya. At pinakita rin sa akin yung dress-up unit. Dress-up unit means yung meron ng mga gamit. Yung kumbaga magkaka-idea ka kung gaano ka laki o liit ng isang unit kapag may mga gamit na. O kapag naayusan na, ganyan, dress up ang tawag nila doon. So, ganyan ang magiging itsura niya. Ayan yung good for family na rin talaga siya. Lalo na kung kami lang naman ni Sudi at si Babo. Okay na rin naman yung space. May space din si Babo na matatakbuhan. At ayan, ganito naman sa... So, okay naman yung lugar. Tahimik din. O dahil sa wala pang masyadong tao, kaya medyo tahimik pa. Ang kinagandahan dito rin, kasi nga,
kahit na marami yung unit sa isang floor, meron naman silang 12 elevators. Hindi ka maghahantay ng matagal sa elevator. So ayan mga be, dumating na ako dito sa Victoria de Morato. Tapos ito yung unang unit na pinakita sa akin. Nire-renovate pa yung loob. Tapos inaayos pa yung ibang mga parts o pinakadetalye. Ito yung studio type nila. At meron namang maliit na balcony. Ayan yung view niya sa labas. At ito lang yung pinaka kasama doon sa buong kwarto o buong unit. So, ayan, meron ding ibang view na pinakita sa akin. Wala namang balcony. So, ayan yung itsura niya. Ayan yung labas. City view din siya. So, kapag may mga event dyan o Christmas, bagong taon, magandang tanawin, diba? Maganda yung view. Ayan. Tapos, ito naman yung amenities na kasama. May pool, tas may gym din sila na nire-renovate pa. So, ito yung tapos ng ma-renovate na unit. Hindi ko na nabisita. At ito yung tsura niya. Bare lang siya, walang masyadong kasama. At ito naman yung sample ng dress-up unit naman nila kapag lalagyan na ng mga gamit sa loob. Medyo masikip siya. Pero kung sa family of 3, kami lang naman ni Sudi at saka si Babu, kasya naman. So after nyan, biyahe na rin ako papuntang Ortigas. So nagmotor na lang din ako, nag-angkas na rin ako papunta doon dahil nga medyo malayo at matraffic papunta doon kapag nagsasakyan ako. Mas mabilis kapag nag-angkas ako. So, ito yung unang unit na pinakita sa akin. Medyo looban pa siya. Mula doon sa pinaka-EDSA. Looban pa siya papasok. Tapos, ito yung unang unit na pinakita sa akin, 2 bedroom. Ang mga unit nila dito is more on 2 bedroom. Tapos, magkakaiba na lang ng size. Ganun yung unit nila dito. So, ayan. Para sa akin, medyo mas malaki to kaysa sa dalawa kong nakita sa SMDC. Mas malaki to kaysa sa Glam at saka sa Victoria de Morato. At maganda rin naman yung unit kung sa family. Yun nga lang, ayan. Traffic ang kalaban dito sa lugar na to. Yung papasok at saka palabas, medyo matraffic. At sa nagtataas sa mga bilihin, lalo ng gasolina, sarang ang hirap pumasok dito. So, ayan yung unit nila. May mga kasama rin naman. Tapos, sabi pa sa akin, nung nakausap ko, is bibigyan din niya ako ng 2 unit ng aircon na kasama. So, di ba? Bongga na yun. So, ayan, be, kakauwi-uwi ko lang halos. Ayan. Nagmadali talaga ako, as in sobrang pagmamadali. So, pagdating ko sa SMDC, Glam, saktong 11, nandun naman na ako. 1 oras lang na tour. Tinuro niya ako sa... Actually, 3 unit yung pinakita sa akin. Yung isang 1 bedroom na walang
walang balcony. Pangalawa, yung may balcony. Tapos yung pangatlo, yung 2-bedroom. So, 3 unit yung pinakita sa akin sa Glam. Okay naman siya. As in, ang ganda. Ang ganda. Sabi ko nga, parang ang sarap laging mag-vlog. Kasi ang ganda ng view sa loob. Ang ganda ng tanawin sa labas. Yun nga lang, pricey. Talagang mahal. Ang mahal niya. At maingay. Maingay in terms of, kasi nga malapit sa MRT, 'di ba? Malapit siya sa MRT, so medyo maingay yung area na yun. Tapos yung sa Victoria de Morato naman, ang pinaka-concern ko is yung elevator. Lalo na kapag nasa high-rise ka, nasa 34, 32, 30, basta nasa 30 plus yung mga available na unit. Yun ang problema ko, yung elevator. Kasi 4 lang, dalawa yung tatlo actually. 3 yung gumagana. Tapos may 2 pang inaayos. So magiging 6 yata. 6 ba? Basta madadagdagan pa yung elevator nila doon. Pero yun nga, ma-traffic kasi maliit lang yung elevator. At crowded siya. Hindi magugustuhan ni Sude. Pero convenient yung lugar. Ang ganda ng accessible sa lahat. Walking distance lang ang grocery, Pure Gold. Tapos walking distance lang din ang mga restaurant. Maganda yung location niya. Kesa dun sa Glam. Sa Glam, maganda yung location, pero kapag mag-grocery ka, yan nga, kailangan mabiyahe ka. Kasi medyo malayo, lalakarin. At yung last, yung Urban Deca, traffic. Yun yung magiging kalaban namin doon. Traffic, papunta at palabas, matraffic. Lalo na kung magkakaroon kami ng sasakyan, inshallah. No? May sasakyan kami dito. Magsasakyan si Sudi. Malamang, kasi ayaw nun ng commute. Talagang, baka magrenta yun. Ay, napaka-demanding mo naman, Sudi. Gano'n ka ba katagal dito sa Pinas? So, ayun. Yun yung mga comment ko sa tatlong unit. At ang ending, meron kasi kaming kilala dito sa likod ng SM na condo dyan, Airbnb. Dati naming katrabaho si Louie. Kung napanood nyo sa dating vlog, nag-vlog na rin kami noon nandun pa kami sa Rimram, Dubai. So, sa kanya na lang kami pansamantalang titira. Kasi hindi ko pa naman alam kung magsistay si Sudi dito ng matagal o hindi. So, yung 3, yung papakita ko sa kanya, mukhang hindi niya magugustuhan. Ayun, yun yung predict ko lang pero tingnan natin yung reaction niya kapag nasabi natin sa kanya. Dahil lately, hindi pa kami masyadong kakausap dahil nga busy din siya sa kanyang trabaho. At ako rin nagbibisi-busy yan. So, ayun yung naging resulta ng aking lakad today. At nakausap ko na rin si Louie na sabi niya anytime, magsabi lang daw kami sa kanya kung kailan magsistay si Sudi. So, may available slot naman. Kung hindi, yun na lang, kami na lang mag-a-adjust. At ayun na nga. Yun na po ang ending ng aking journey ngayong araw na napakainit Napakainit na journey ko ngayong araw. At ngayon si Babo, ito natulog na. At ayan na po ang Babo, tulog na. Pagdating ko dito sa bahay, tulog na siya. Nakatulog ang Babo. At ayun na, dito na po natapos ang video na to. At ako'y magtatanghalian pa. Hindi na ako kumain sa labas. Kasi nagmamadali akong umuwi dahil anong oras na. Ang oras ay alas 3 na. 3:20. Akalain ninyo, 11 nakalis ako. 12 nakarating ako sa
Victoria de Mora to. Tapos pagdating ng alauna, nakarating ako sa Urban Deca. 1 oras lang din. Halos, magta 2 oras, 2 oras. Tapos umuwi ako, nag-MRT na lang ako pa uwi dahil okay lang naman, wala naman na ako masyadong hinahabol pag uwi. So, 3:30, nandito na ako sa bahay. Alhamdulillah, nakarating ako ng mabilis sa inaasahan. Akala ko nga gagabihin ako sa labas, pero okay lang. Mabilis tayong kumilos ngayong araw. So, dito na po natapos ang video na to. Sana nagustuhan ninyo. And kung bago ka pa lang sa aking video, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated ka na sa mga susunod ko na videos. And always remember, stay beautiful in here. Stay beautiful in your heart. Yes, yan ang pinaka-importante. Maging mabuti tayo sa ating kalooban. See you in my next vlog. Inshallah. Bye-bye. At sa mga bagong nanonood sa akin, please subscribe to my channel and click the notification bell para updated kayo sa mga susunod ko na mga videos. Dito na po natapos ang video na to, and always remember, stay beautiful in here. See you on my next vlog. Inshallah. Bye!